Nung nakarang episode, ating napanood ang about sa aquashade technology. Ating ding nakapanayam ang nag-develop na to na si Dr. Emmanuel M. Veracruz at ating nabisita ang aquashade technology na ini-implement ng Genomar Supreme Philippines. Sa ngayon, ating pupuntahan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Freshwater Technology Center at ating kakapanayamin si Dr. Judicel Danting upang ating mapakinggan ang kanilang innovation na ginawa sa aquashade technology. Magandang araw mga kakwa. So ngayon nandito naman tayo sa panibagong lugar natin kung saan nandito tayo sa National Freshwater Technology Center ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At kasama naman natin dito si Dr. Judicel Danting na siyang Center Chief kung saan ibabahagi niya ang tungkol sa kanilang experience sa kanilang paggamit ng aquashade. So, first and foremost, good morning, ma'am. Good morning, sir. Yes. Pwedeng, ma'am, magkilala ka nga, ma'am, sa ating mga viewers. Okay, ako po si Maria Jodicel Danting, ang Center Chief po ng BFAR National Freshwater Technology Center. First, maraming salamat, ma'am, sa inyong pagpapaunlak sa aming pagbisita dito sa inyong center. At actually, ang issue natin ngayon or ang episode natin ngayon is about aquashade. At document natin kung gaano ka-importansya o anong nagiging impact nitong ating aquashade. Tanong ko lang ma'am kung kailan nagsimula or kailan kayo nag-umpisang gumamit ng ating aquashade technology? Yung aquashade technology po ay nagsimula dito po sa center natin noong 2022. Ito po ay sa ilalim ng project na Automation System for Intensive Fry Production. Ito po ay collaborative project po between CLSU, yung pong ating Agriculture and Biosystem Engineering, then also yung ating NFRDI and this center po. And with funding from the Bureau of Agricultural Research. Okay, thank you ma'am. So, actually ma'am, bakit ma'am na-conceptualize nyo na sige magtayo tayo ng aquashade? Ano bang na-experience nyo? Bakit ito yung nakita nyo possible solution? As we can see po ngayon talagang iba na yung panahon natin, napakainit na po at na-encounter na natin yung basta nag-summer months na, halos wala na tayong maproduce na mga fry, fingerlings. Kaya naisipan po natin itong proyekto na to. And alala ko po noon, naging isa ako sa mga evaluator nung panahon pa po yung sa Clardeck, na-invite din ako as one of the evaluator. And si Doc Bombi po, Veracruz, ay napipresent niya na po ito, yung about aquashade. So doon ko po nakita yung kagandahan at nakumpira niya po kasi doon yung may with and without aquashade. Kasama din po yung ilang percent ng pond yung pwedeng may aquashade at saka anong kulay ng net yung pwedeng gamitin para sa aquashade. So, kumbaga at least nagkaroon kayo ng idea because of that research output na Yes, opo. ito ang problema. So, medyo may problema tayo sa fingerling production during summer kaya why not put up? Opo. Pero ngayon, mukhang napansin natin ngayon sa system niyo mas nagkaroon kayo ng innovation. Yes po, sir. Hindi yung usual na net lang na ano ba mong innovation ang dinagdag niyo dito? Okay. So, ang innovation po na nagawa natin, dalaw po ito eh. Yung meron tayo sa phase 1, yun yung tinatawag po natin na aquashade manual system. And then yung isa po ay yung ating aquashade na motorized system. So, kumbaga, ang aim nito is yung shade pwedeng i-retract. Yes, Manually sir. or Retractable. Yes. Retractable na motorized aquashade system. Yun po yung pang phase 2 natin. And then, yung isa naman, yung retractable manual, yun yung phase 1. So, dito yung aquashade ninyo, hindi nyo naman tinatanggal, no? Kasi yung iba, pag tagulan,
itatanggalin nila. Kaya matrabaho kasi yun. Yan po yung isa pang benefit with this retractable. Kasi during typhoon, yes. pwede na siyang Tama. itali lang siya, then ma-safeguard mo na siya. Yes. So kumbaga kasi ang problema pagka-fix siya, pag malakas ang hangin, masisira yan. Opo. Oo, kaya ang benefit ito, at least mariretract mo siya, masisecure mo siya. Opo. Yes. Can safeguard Yes. during typhoons At saka po. pagka And manipulate nga po, sabi yes, ko. oo. Tsaka during amihan, pag masyadong malamig, Malaki kailangan natin mahangin. Oo. Pwede natin i-retract dahil hindi Yes, natin sir. kailangan ng aqua shade. Okay. Mhm. So napakagandang mga innovation ang pwedeng natin i-develop. So katulad dito sa NFTC BFAR, ang kanilang aqua shade dito ay retractable, which is sa present condition natin talaga kailangan ng retractable ang atin dahil pabago-bago ang ating kondisyon. Yes po. And at the same time, just to add lang po, sir, ito po kasi is automation. So sabi namin, we might as well gawin na natin siyang since automation, mechanized na. Yes. So kaya retractable mechanized aqua shade So po. kumbaga dito may smart aqua, Yes, di ba? So kumbaga dito may sensor na siguro dito na pagka Yes. umiinit ng tubig Apo, yung water quality po Yes, natin, yes. may sensor na kasama siya. naman kaya dito yung kuwan yung sa wind speed. Naku, malakas ang hangin. Nire-retract niya. Wala pa po. Ayun. Wala pa So po more kami, on sa sir. water More quality. on water quality Yes. pa lang po tayo, sir. Maganda yun. Actually, we're going into smart aqua, hindi lang sa Opo, smart opo. agri. At looking forward tayo na with the IoT sa ngayon, yung tinatawag nating sa AI, so we can apply this one also sa aquaculture. Opo, sir. And this is also a recirculating na aquaculture Yes. system. Yes. So dahil ngayon, nakikita naman natin ngayon, panahon ngayon is medyo problem ang climate change, water supply. So we really have to find a way on how we can adapt, become resilient dito sa pabago-bago at extreme weather condition and experience natin sa ngayon. Ma'am, anong na-experience niyo in general sa paggamit ng aqua shade ninyo in terms of fingerling production? Yes, sir. Actually, dahil sa paggamit nito po, nakita namin and na-prove po natin na bumababa po yung temperature by 3 to 5 degrees centigrade. So malaking bagay po yan, especially during summer months. Kasi as we all know, yung optimum lang is 28 to 32, no po? At pagdating na beyond 32 degrees, halos yung mga spermids namamatay na yan. Yes. So hindi siya makapenetrate ng egg. So nagiging less na po yung production natin. But with this condition, it's helping us to increase our production po. Okay, so actually yun, katulad ng ating nakausap from other sa Genomar, actually ang kanilang experience doon is during summer 300,000 lang daw na po-produce. So kasi pero nilagyan nila, umaabot ng 10 hanggang 11 million. So ibig sabihin, makikita talaga natin impact. Yes. Talagang katulad mo sinabi nyo, more on ang epekto ng temperature is reproduction. Yes, So sa sperm quality, sa egg quality, yung hatchability, fertilization rate. Okay. So like yung sa mga females din, pagka masyadong mainit, yung kanilang itlog is hindi nagtutuloy, para siyang nabubugok. Yes, yes. Kaya napakalaking tulong talaga ng aqua shade. Ma'am, tanong natin, sa mga farmer kasi, no? Ito applicable lang ito sa hatchery. Kasi kung sa grow out, napakalaki lang dahil mahal. Medyo in terms of the cost at saka sa benefit, ano man masasabi niyo? I think it's cost efficient. Cost efficient. Oo, worth naman po siya mag-invest. Yes. Yeah, and we encourage po. Kahit yung mga co-operator natin, especially yung mga registered hatchery operator po natin, we encourage them to adopt yung aqua shading. Yes. Kasi kahit nung pagka po may mga yung like webinar among dito sa mga technologies na develop nyo, ano yung talagang pin-promote nyo. And we always say yung aqua shading, we need this. Yes. Especially ngayong time po na. Yes. So actually tumatagal, ma'am, sa experience nyo, gaano tumatagal yung mga aqua shading dito? Ito po, 2022 pa to, pero nandito pa naman siya, sir. 24, 25. So 4 years. So palagay ko mga in 2 years time, magagamit pa rin yan. Basta't wag lang, yun lang. Maintenance lang Yes. po. Wag lang Maintenance siyang lang tayo. hahanginin. Yun. Kaya yun yung bentahin na retractable dahil you can lengthen itong lifespan niya. Opo. Pagka hindi kailangan, i-retract. Okay? Pagka kailangan, doon lang Yes po. Okay. So, ma'am,
Any huling mensahe natin sa ating mga viewers regarding sa use ng AquaShade? To all our viewers po, especially po sa ating mga hatchery operators, kasi hindi po naman natin ma-i-apply ito sa grow out dahil Yes. sa laki ng area. We encourage po na wag na po kayo magdalawang isip. Mag-aqua shading po kayo. So, it can help po increase your production. I can assure po of that. Yes, so maraming salamat Ma'am Jude. Thank you very much. Pleasure po. Yung A pleasure very po. important information na nai-relay niyo po sa amin. At yun po, so nakita po natin ang napakahalaga na impact ng AquaShade. Hindi isipin natin, shade lang yan. Shade lang yan, paano? Pero makikita natin talaga dito ang very important impact nito sa reproduction, sa hatchery operation, mainly sa mga sa continuous fingerling production natin ng tilapia. So, yun po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Okay, thank you very much. Po. Thank you very much, ma'am. So, huli, para naman puntahan ang isa sa ating mga farmer beneficiary at farmer partner ng Central Zone State University na nag-a-adapt ng ating AquaShade technology. Okay, so magandang araw mga ka-aqua. So nandito na naman tayo sa ibang location na kung saan kasama natin ngayon si Sir Romel Martinez, ang ating farmer beneficiary ng FAST. So magandang umaga, Sir Romel. Umaga po. Pwedeng magpakilala ka muna sa ating mga Ako viewers. si Mr. Romel Martinez, may-ari ng R2M Aqua Farm. Okay, so dito si Sir Romel ay gumagamit din ng ating AquaShade technology. Yes. Okay. Tanong ko lang, Sir Romel, kailan ka ba nag-umpisa o paano nalaman itong AquaShade technology? Bali, yung AquaShade technology is inintroduce sa akin ng Freshwater Aquaculture Center at hinanapan nila ng isang area na pwedeng lagyan ng AquaShade at para matesting. Then, inadapt ko naman siya. Then, nung ginamit ko, summertime talagang ito lang yung nag-produce sa lahat ng area ko, yung may AquaShade lang yung nag-produce ng fingerlings. Well, bago noon yon, ano ba yung napapansin mo sa panahon? Pagka ganitong summertime, almost siguro ibinababa ng production namin is 70 to 80%. Okay, dahil sobrang init. Sobrang init. Okay, like for example, nabanggit nga ni Doc Jude kanina, yung sperm quality tsaka egg quality na apektuhan. Kaya Apektuhan, yes. hindi natutuloy. Minsan yung babae, hindi pa na-release yung egg, sira na. Oh yes, Okay, so kumbaga, yun ang epekto ng sobrang init. sobrang init. Okay, so nung tinesting, nasubukan mo, okay, so from that on, tinuloy-tuloy mo na. Tinuloy-tuloy ko na kasi tuwing summertime, ang ginagawa ko sa isang pad na may AquaShade, dino-double ko yung stocking density. Parang nakafocus lang sila Nakafocus na lahat. dyan siya doon. Oo. Para yun ang magpuproduce sa akin dahil para magdire-diretso yung production ko, hindi na ako nag-aalinlangan na hindi gamitin. Talagang gagamitin ko siya. Itong sa AquaShade mo, ilang percent ba ang shading effect nito or yung tinatawag ng ano ba, shading effect ba ang tawag doon? Yes, shading effect. Almost 80% yung nasa-shade niya dahil siyempre kailangan din natin ng sunlight na pumapasok. Dahil pagka walang pumapasok na sunlight, automatically ang nagiging tendency ng breeders nagkakaroon ng fungus. Okay. Yun ang kinamamatay ng mga breeders. Kaya kailangan meron pa rin 20% na nagpe-penetrate pa rin yung sunlight. Yes, okay. Anong diferensya sa napansin mo yung temperaturo ng may AquaShade sa wala? Sinubukan mo bang sukatin noon or hawakan? Malaki ang nagiging dahil siguro yung nasa walang shade, siguro nasa 36 to 42 Mhm. degrees. Pero yung nandun sa nasa 30, 32. Okay, so at least Degrees. malaking bagay yan. Malaking no? bagay. Oo, Malaking bagay sa reproduction ng tilapia. Ang tanong ko lang, kung titingnan natin yung AquaShade, medyo may kamahalan. Yes. Ano? Para sa ating mga viewers na mga hatchery operator, nag-isip sila, mahalang AquaShade. Oo. Mababawi ba? Mababawi Ano sa kasi sulit siya dahil yung ginastos mo doon sa isang season na wala kang production, bagsak yung production mo, wala kang kikitain talaga. Mhm. Pero kung mag-aquashade ka, yung ibinili mo ng aquashade na yon sa one season na yon, Mhm. sa susunod magagamit mo ulit, tubo ka na ron. Kasi magkakaroon ka ulit ng production Yes. in another year. Usually, gaano katagal na itong AquaShade mo? Ibig sabihin, nung pag bumili ka ngayon, ilang years bago? Etong aquashade ko ngayon, siguro 4 years na to. 4 Hanggang years. ngayon, nagagamit ko pa rin. Oo, matibay. Matibay Sa tingin siya. mo, mga hanggang ilang taong pa aabot yan? Siguro 2 to 3 years Years pa pa. to dahil ang ano lang naman ito is yung
yung kawayan lang naman yung nasisira, pero yung mismong net, kung aalagaan mo siya, hindi naman masisira. Halimbawa, may bagyo, tanggalin mo. Yes. Tiklopin mo. Pagka medyo mahangin, alisin mo. At saka hindi na namin siya ginagamit tuwing malamig na panahon dahil ang tendency naman yan, pagka medyo malamig ang panahon at may aqua shade, automatically nagkakapunggos talaga. Sobrang lamig naman. So, kasi kailangan sobrang naman natin lamig. ng init Yes, doon. Okay, so yun. So, kumbaga, pwede mo kami bigyan ng ideya na kung saan, pag walang aqua shade, base sa experience mo, ito yung naging production. Pero nung may aqua shade, ito yung production mo. Yung sa aqua shade, pagka merong aqua shade, pagka ganitong summertime, nag-80 to 90% yung production rate ko eh. So, pag Almost 80% nanganganak. nanganganak. Pero pag walang aqua shade, totally, siguro, Maganda na 5%. swerte na Oo. na may 5% na mga anak. Yes. Okay. Yan ang problema. Pero pagka normal na mga panahon na hindi sobrang init, 80 to 90% naman talaga. Yes. Okay. So, Oo. kumbaga parang walang nagbago. Yung season. Yung Yes. season na talagang breeding season ng tilapia. Maganda pa. Sa panghuli natin, baka meron kang may mensahe sa ating mga viewers regarding sa aqua shade. Dun sa mga may hatchery na talagang nagkakaroon sila ng problema sa ganitong panahon na mainit, gumamit kayo ng aqua shade. Sulit naman siya. Gastos ng konti, pero kita naman nyo, after nung bumili na kayo at sa susunod na taon na gagamitin nyo, kikita pa rin kayo ng maganda. Kasi malaki may tutulong ng aqua shade talaga. Maraming salamat ulit sa inyong pagsama sa ating pag-tour sa iba't ibang mga farmer beneficiary at adapters natin ng ating aqua shade technology. Sa susunod, samahan niyo ulit kami sa mga susunod na episode na ating ibabahagi sa inyo para sama-sama tayong matuto, mag-aral at umunlad sa pangisdaan. Maraming salamat po. Ito ang inyong host, Carl Marsquiazo ng Freshwater Aquaculture Center. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Aquafact, kaalaman ay siguradong fact sa pag-aalaga ng isda. Kami